So yun na nga mga idol, no? Isang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back ulit dito sa ating vlog. So kagaya ng sinabi natin noon, starting April 1, 2024, the Philippine Immigration discontinues arrival stickers for Filipinos passenger using the A-gate. So yun na nga mga idol, no? Wala nga na yung arrival sticker na itatatak sa ating mga passport kung tayo ay dadaan through a gate. So yan po yung nilabas na advisory ng Bureau of Immigration nakaraan. So kamusta naman kaya yung mga nag-travel noong April 1? So magandang advance din to sa ating mga kababayan kasi dito kasi isisend na lang sa inyong e-travel yung inyong arrival sticker, hindi na itatatak sa inyong mga passport. So kung dadaan kayo dito sa A-gates, tuloy-tuloy na lang siguro yan, diretso na yan, mas mabilis. So ito na nga yung nilabas na balita yesterday. Papakita ko po sa inyo para mas malinaw at saka basahin natin yung buong detalye sa balitang ito. So yun nga mga idol, sinabi nga ng Commission of Filipinos Overseas say goodbye to arrival stickers, hello to e-passes. The Philippine Bureau of Immigration is making travel events better for all our kababayans by switching from arrival stickers to e-passes. This means no more worries about loss or damage stickers. Sa mga OFW natin, make sure lang po na yung e-travel is kailangan kayong magparehistro dyan gamit ng inyong email address na inyong na-access kasi dyan po ipapadala na yung arrival sticker natin. Ayan, effective April 1, 2024, Filipinos coming from abroad will no longer be given arrival stickers when they pass through A-gates. Yan yung A-gates, yung kanina pinakita natin, yung mga A-gates kasi pag doon ka dumadaan, usually tinatakan yung inyong mga passport ng arrival sticker. Pero starting April 1 nga, wala na yan. Stalled in international ports of entry of the country. Instead, they will receive an email confirmation of their arrival e-pass via the address they will provided in the travel system. This simplifies the process and reduce the risk of losing their entry authorization. So mahalaga din yan, no, yung inyong entry authorization or yung ating entry authorization. So gaano kahalaga yung A-travel, correct email address na o-open natin, mahalaga po yan kasi dyan na sinisend yung ating arrival e-pass sa ating email address na pinasok natin sa e-travel. So mandatory po sa ating mga kababayan na magbabakasyon sa Pilipinas na magparehistro sa e-travel 72 hours prior to your departure. So mahalaga po yan na meron kayong email address kasi dyan na po i-send yung ating arrival ticket or arrival stickers natin. Bureau of Immigration Commissioner Norman Tazingo said the Bureau of Immigration decided to streamline the A-gate processing for maximize its efficiency and transition to the level pre-border clearance. So yun mga idol, siguro okay naman ito para sa atin kasi mas naliles yung pila doon sa may A-gates, mas dire-diretso kasi may mga nakita akong nagsabi mas maganda siya kasi dire-diretso na lang yung inyong pasok doon sa may A-gates. So again, sa ating mga kababayan na uuwi, wag niyong kalimutang magparehistro sa e-travel. Mahalaga po yan, ha? Okay, isa yan po yung e-travel natin, ha? Kahit po nasa application na po siya, pero marami tayong nakukuhang mga feedback na hindi daw po sila makakuha ng e-travel doon sa agov.ph. So usually dito pa rin kayo magsa-sign in sa inyong mga e-travel dito sa website nila. Yan, nakita nyo po sa taas. Wala pong bayad yan, libre po yan. Malinaw dyan sinasabi, e-travel is free. Although nasa agov.ph na po siya, pero dito pa rin tayo kukuha. Kung kayo ay nasa inyong mobile, pag nagparehistro kayo dito, mabilis lang. And makita nyo naman dyan yung e-travel.gov.ph. Ang gagawin nyo lang dyan mga idol, meron ditong sign in sa gilid. Pag nasa mobile kayo, meron 3 dot doon sa gilid. I-click nyo lang yon. Ayan, sign in. Tapos automatic
Kung bago pa lang kayo, mag-create kayo ng inyong account. Syempre, kung meron na kayong account, mag-email address na lang kayo, automatic password, dire-diretso na po yan ang inyong information. So again, guys, dito pa rin tayo magsa-sign in sa ating e-travel. Wag doon sa eGov kasi maraming feedback na hindi daw sila nakakuha ng QR code doon. So dito pa rin. Kung nasa inyong mga mobile kayo, pagka-open nyo yung e-travel.gov.ph, meron 3 dots sa taas. I-click nyo lang yan para makapag-login kayo o di naman kaya makapag-create ng inyong account. So again guys, thank you so much po sa lahat. Continue following our page, make us on your notification para every time meron tayong balitang kagaya nito, ma-update po, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating OFW. Kindly share this video. Thank you and bye-bye.